LPU, LPU tsaka CSB. No? So, ganda ng laban, ano? Lumamang yung Binild, humabol yung LPU, and then humabol yung Binild. No? Pero, hindi mo matatawaran itong team na maraming pinagdaanan. No? No, mas kailangan ng LPU itong panalo na to. I think, kasi nga dahil walang malaki, okay, nag-iisa lang si Allen Liwag. So, hindi mo naman pwedeng sagarin si Allen Liwag. The moment that Allen Liwag is nasa bench, doon bumalik yung Lyceum. Bakit ko nasabi, with Allen Liwag there, hindi makaka-rebound yung LPU. LPU. Okay, hindi makaka-rebound yun. At saka, may pagod na rin dahil si Allen Liwag lang yung malaki nila. So, hindi natin alam. Hanggang dulo, nasagad itong si Allen Liwag. Factor din yun bakit natalo yung Binild. Although bumalik sila, nakashoot sila ng mga crucial shots, pero hindi mo tatalunin ng LPU kapag wala kang malaking tao sa loob. And to think na pumapasok, most yung tira ng LPU is malapit sa ring. So, yun? Kung nandun si Allen Liwag, hindi basta-basta makaka-shoot malapit sa ring o makaka-lay up yung LPU. You know? Pag nandun si Liwag, ang tira lang na maibibigay ng is mid-range jump shot or 3-point shot. Pwede ka nang gumambol sa ganun. Kasi tingnan nyo, lumilay up, and then may highlight pa si Kunana na pinadadaan sa between the legs na usual na parang trick sa basketball, between the legs, then kukunin, then ile-lay up. So, hindi makakaganon si Guadagna kung nandun si Liwag kasi sasalubungin siya. Sigurado kung masusupalpal siya ni Liwag. So, a good by Binild, pero iba yung inspiration na ibibigay ng LPU. Alam nyo na kung bakit, no? Knowing that JM Bravo is there playing with them, inspired talaga sila. Actually, kahit hindi nga umiscore si Bravo, okay lang basta andun siya, inspired yung team niya. So, yan lang pa.